Ito po, tayo ay nasa pag-aaral na ang salita ng Diyos. Sige. Okay. So, mamaya bibigyan natin papel si nanay. Her Lenny. Ate Lenny. tapos si ate. Mamaya po, bibigyan ko po kayo na visitor information. Kamukha po ng ginawa po natin sa okay? Tayo ngayon ay darating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa natin ating mga Bible sa aklat ng Juan. John chapter 14. At tayo ngayon ay nasa pang-anim na on I am statement of Jesus Christ. So, sana ma-recall nyo pa yung nakaraan. I am statement of Christ. Okay? So tayo ngayon nasa pang-anim. Sabi nyo, I am the way, truth, and the light. Okay? Sa John 14, babasahin natin ang verse 1 hanggang basahin na lamang natin hanggang verse 11. Okay? John 14 verses 1 to 11. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan paano namin malalaman ang daan. Verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ang hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at kami ay masisihan na. Verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, habang panahon nang ako'y kasama ninyo, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabing, ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananagilig sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Verse 11, sumampalataya kayo sa akin, na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi, ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Ang ating key text ay nasa verse 6 at yan ay nice natin basahin ng sabay-sabay. Okay? John chapter 14 verse 6. Ang ating key text, sabay-sabay po natin basahin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.
Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng salamat sa Diyos. Pagkabasa ng kanyang salita. At narito ngayon ang ating paksa na pag-aaralan, Coming to the Father through Christ. Again, ang ating paksa, Coming to the Father through Christ. Paglapit sa Ama ay sa pamamagitan ni Yesu Cristo. So, saan nakuha ninyo? Tayo na sa notes. At isa sa mga pinaka-importanting tanong na dapat natin mabigyan ng kasagutan ay ito. Paano makakalapit ang tao sa Diyos? Yan ang nais natin bigyan ng linaw o ng kasagutan sa ating pag-aaral ngayon. Ulitin ko yung tanong, paano makalalapit ang tao o ikaw bilang makasalanan o isang makasalanan? Paano nga ba ako makakalapit sa Ama o sa Diyos na makapangyarihan sa akin? Alam niyo, maraming mga tao ang naniniwala na marami daw paraan, maraming daan para ikaw ay makapunta sa Diyos. Alam niyo, merong mga tao o ilan sa mga tao na sinasabi nila, pagtiwala ka lang sa iyong mga mabuting gawa. May mga tao makakausap ka, so maybe yung sagot nila sa katanungang paano ka makakapunta sa Diyos o paano ka maliligtas o paano ka makakarating sa langit, ang sinasabi ng tao, gumawa ka ng mabuti. Sundin mo ang 10 kautusan ng Diyos. Meron din naman na nagsasabi na sumamba ka. Palagi kang pumunta sa church o sumapi ka sa isang religiyon para ikaw ay maligtas. Para ikaw ay mapunta sa langit, para ikaw ay makapunta sa Diyos. And yet, marami pa rin tao ang nananatiling naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng paraan, naghahanap ng tamang daan patungo sa Diyos. At maaaring isa ka doon. Maaaring isa tayo doon. Paano nga ba? Saan ako pupunta? Saan ako tutungo? Iyan ang marahil na tinatanong. Alam niyo, ito yung dala-dala nating mabuting balita. At ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ay ito. Sinagot ni Jesus yung katanungan na yan. At yung sagot ni Jesus ay malinaw na ating nakita o nabasa natin, sabay-sabay nga natin binasa yung verse number 6. Sabi ng John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating o makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinasabi rito ni Jesus na hindi ko lamang ipinakita sa inyo ang daan. Ang sinasabi niya, siya mismo yung daan. Siya mismo yung katotohanan. Siya mismo yung buhay. Nung nakaraan, pinag-aralan nga natin yung I am the resurrection and the life. Hindi niya lang pinakita yung daan, kundi siya mismo yung daan na magdadala sa atin. Kanino? Sa Diyos. Ang magdadala sa atin sa Ama. Kaya nga yung ating paksa, coming to the Father through Christ.
Niyo pa kayo? Nasundan niyo ako, mga kapatid. Now, dito sa John chapter 14. Focus na kayo sa akin. Hindi na kayo sa akin. Ang context o yung background, yung settings nitong John chapter 14. Ito yung nangyari nung gabi na bago ipako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito yung scenario pagkatapos na sabihin ni Jesus kay Peter, ay pagkakaila mo ako bago tumilao ka man. Yun yung sa John chapter 13. At napapakyawan natin yon mga nakaraan nating pag-aaral. So, ito'y gabi bago kunin or nakpin si Jesus bago maipako sa krus ng Kalbaryo. Ang mga alagad dito na kanyang kausap ay tila nagugulumihan. O sa ibang salin, o sa ibang salita ay napapagapang, anxious. Nag-aalala yung mga alagad. Bakit sila sobrang nag-aalala sa mga sandaling ito? Dahil ang ating Panginoong Yesus sa mga sandaling ito, alis na siya. Ibig sabihin, iiwan na niya yung kanyang mga alagad. Nag-aalala yung mga alagad dahil paano na kami? Ano nang mangyayari sa amin? Iiwan na kami ng teacher, ng master namin, ng aming Panginoon. Ano na ang mangyayari sa amin? Kaya nga, ganda ng tanong, or yung sinabi dito ni Thomas sa verse 5, sabi ni Thomas, tanong niya sa Panginoon, sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? At maybe yan din ang ating katanungan ngayon. Paano ko ba malalaman ang daan? Ang sagot dito ng Panginoon ay siyang isa sa pinakamalinaw na kasagutan. Pinakamalinaw na itinuturo ng kasulatan. Ito yung katotohanan. Sinabi niya kay Tomas directly, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya una sa ating pag-aaral, merong problema. Number one, the problem, no one can come to the Father by himself. Ano niyo yung first point? No one can come to the Father by himself. Walang sino mang makakapunta sa Diyos, makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Problema yun. At nakita nga natin yung statement dito ni Jesus, kinunclude niya sa salitang iyan. Yung salitang, no man cometh unto the Father but by me. Kasi ang katotohanan o ang kahulugan dito para sa atin, kasi by nature o sa ating kalikasan, mga kapatid, ang tao, hindi niya kayang makalapit sa Diyos ng siya lang. O yan? Ang tao hindi makakalapit sa Diyos ng siya lamang. Kasi tayo ay makasalanan. Tayo ay masama. Tayo ay bulok. Tayo ay marumi sa harapan ng Diyos.
Dahil sa kasalanan, tayo ay napalayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, tayo ay separate sa Diyos. Nahiwalay sa Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2. Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi roon, but your iniquities have separated between you and your God. Sa Tagalog, ang iyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa iyo sa Diyos at sa iyong Diyos. Dahil sa kasalanan, nalayo ang tao sa Diyos. So kaya ang tunay na problema, mga kapatid, ay hindi dahil malayo ang Diyos sa iyo. Ang problema, yung kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang hadlang, kaya hindi ka makalapit sa Diyos. Ang kasalanan ang siyang naglalayo, ang naglayo sa atin mula sa Diyos. Yun ang problema. Sabi nga ng Romans chapter 3 verse 23, Romans 3 verse 23, ang sabi doon, for all have sinned and come short to the glory of God. Sa Tagalog, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot saan? Sa kalwalhatian ng Diyos. So meaning, look at me, meaning, tayo ay isnilang sa kasalanan. Tayo ay nabuhay sa mundong ito na makasalanan. Sana malinaw yun. Walang mag-object. Tayo ay, actually sabi ng Biblia, tayo ay ipinaglikhi sa kasalanan. So tayo ipinaglikhi, tayo ngayon ay na lumabas sa sanlibutan ito ng makasalanan. At tayo ay guilty sa harapan ng isang banal na Diyos. Sinabi guilty, napatunayang may sala. At lahat tayo rito, guilty sa pagsuway sa Diyos. Kahit isa lang sa 10 kautusan ng Diyos, lahat ng yun. Actually, lahat ng yun nasuway natin sa harapan ng isang banal na Diyos. So, ang tao ay makasalanan, sinilang, ipinagliki sa kasalanan, at napatunayang may sala sa isang banal na Diyos. Kaya nga, kahit yung ating mga mabubuting mga gawa, sabi ng Biblia, kahit yung mabubuti mong gawa ay maruming basahan sa harapan niya. At minsan nga, kahit yung paggawa mo ng mabuti, nababahira ng kasalanan. I mean, kapag gumawa ka ng mabuti, gusto mo may kapalit. Pag gumawa ka ng mabuti, meron siyang nababahiran siya ng karumihan. Gusto mo, pag gumawa ka ng mabuti, kapalit yan. May utang na loob na sa akin. Mga ganon. Na kapag gumawa tayo ng mabuti, gusto natin, mayroong kapalit. Or even yung ating pagiging relihiyoso, o yung gumagawa tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, nandito tayo, nag-aaral ng salita ng Diyos, umattend tayo ng church, nagdarasal tayo, or even sinusunod natin yung 10 kautusan ng Diyos. Yung mga yun, hindi yun makakapag-provide, makakapagbigay sa atin ng matibay na basehan para tayo ay makalapit sa Diyos. Iyon ang mga paraan na ibinibigay o ibinigay ng salita ng Diyos. Now listen. Hello, nandiyan pa ba kayo? Naalala ninyo yung kasaysayan nung sinauna? Alam ko, pagka binanggit ko na yung patungkol dito, maalala. Or marahil narinig na ninyo, the Tower of Babel.
Sino nakakaalala nung kwento doon? Tower of Babel. Yun ay mababasa natin sa Genesis chapter 11. Okay? Genesis chapter 11, verses 1 hanggang verse 9. Alam nyo, ang ginawa ng mga tao nung panahon na yun, nagsisikap sila na abutin ng Diyos. Gusto nilang ma-reach o marating o gusto nilang makapunta sa langit. At ginagawa nila yung tore by their own efforts. Ginagawa nila yun sa sarili nilang lakas, sa sarili nilang kakayanan. Yun ang ginagawa nila. At gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili na hiwalay sa Diyos. Ngayon, ang ginawa diyan ng Diyos, bumaba ang Diyos, bumaba ang Panginoon. Alam mo kung ginawa ng Panginoon? Ginulo ng Diyos yung kanilang language. Yung kanilang lingwahe. Baga, nagtatayo ka ng tore, meron kang mga tipak-tipak na bato, tapos meron kang pamukpok marahil o pang ayos ng league. Meron doon parang merong Pinoy, tapos nasabihin niya doon sa kasama niya, "Uy, abot mo nga yung isang isang ipak na bato." Pero pagdating doon sa ano siya, Chinese. Hindi niya maintindihan. No? Kung anong ibig sabihin nung nais niya ipagawa. So ganun, kinonfuse ng Panginoon yung mga tao para hindi matuloy yung kanilang pinaplano. At dahil din doon, na-scatter, nakalat silang lahat sa ibabaw ng lupa. Yun ang kasaysayan. At anong ibig sabihin nun sa atin? Ibig sabihin, hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Hindi kayang abutin ng sariling kakayanan, sariling effort ng tao ang Diyos. Hindi niya kailanman maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang problema. Kaya nga yung tanong sa atin ngayon, kung hindi natin kayang abutin ang Diyos, at kung hindi natin magagawa na iligtas yung ating sarili sa pamamagitan ng ating mga mabubuting mga gawa sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, ano ang pag-asa natin? Sino ang pag-asa natin? Saan tayo kukuha ng malaking pag-asa? Kaya nga ito yung mabuting balita. Dito ngayon papasok yung mabuting balita ng Diyos sa atin. Doon sa tore ni Babel, o doon sa Babel, sinikap ng tao na abutin ang Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang lakas, pero ano nangyari? Nabigo silang lahat. Hindi na natuloy. Dahil wala nga walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero pagdating dito sa mabuting balita ng Diyos, sa gospel, Diyos, alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Ginawa ng Diyos yung hindi kayang gawin ng tao. Ang Diyos bumaba. Paano siya bumaba? Pastor, bumaba ang Diyos sa katapuhan ni Jesucristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang kanyang buktong na anak ay naparito. Nagkatawang tao na buhay ng perpektong buhay para sa atin. At namatay si Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At tanging sa pamamagitan niya lamang ang makasalanan gaya mo at gaya ko ay maaaring makalapit ngayon sa Ama, sa Diyos.
Sabi ulit ng Romans 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung tayo mga makasalanan pa, ibig tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Inakapagan tayo ng Diyos. Si Yeso Kristo ay namatay para sa atin. Kaya ngayon ang Diyos tumatawag sa iyo ngayon, pagsisi ka ng iyong mga kasalanan. Alikuran mo ang iyong mga kasalanan. Tumapit ka kay Yeso Kristo. Pastor, hindi pa siguro ito yung tamang panahon. Maaaring yun ang sinasabi natin. Hindi pa ito ang tamang oras para sa akin, para ako'y magbago. Hindi pa ito yung tamang oras para ako ay lumapit kay Yeso Kristo. Tandaan mo to. Or pag-isipan mo ito. Huwag mo nang hintayin na dumating pa yung tamang oras sa iyo. Bakit? Kasi maaaring hindi na dumating yun. Maaaring mahuli ang lahat para sa iyo. Bakit? Kasi hindi mo hawak ang panahon. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Kanina nga dumaan kami din sa may Holy Cross. Nakita ko bata pa. Ay, bata. Bata. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang iyong buhay. Maaaring ngayon, bukas o sa makalawa, natin alam kung malakas pa tayo sa susunod ng mga panahon. Ang buhay, sabi nga ni James, si James, sabi ni James sa James chapter 4, ang buhay ay parang bula. Ang bula, pagkapinan mo yan, nakita mo, biglang puputok. Yan ang sabi, yan ang description ng Bible. Life is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yan ang buhay. Kaya sana sa mga sandaling ito, kung nangungusap ang salita ng Diyos sa iyo, ito na yung tamang panahon. Ito yung tamang sandali o oras na ikaw ay lumapit sa Diyos. Ibig sabihin, manampalataya ka kay Yesu Kristo. Habang nakikinig ka sa akin, habang nakikinig ka sa salita ng Diyos na ipinapangaral sa iyo ngayon, habang ikaw ay nag-iisip, lumapit ka kay Kristo. Lumapit ka sa Diyos. Pagsisi ka ng iyong kasalanan, sumampalataya ka sa Kanya. Kaibigan, hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo bago ka lumapit sa Diyos. Bago ka makalapit sa Panginoon. Ito ang panawagan ng ibang pagsisi at sumampalataya sa Kanya. Kaibigan, hindi mo din dapat pagkatiwalaan ang iyong sarili. Hindi, walang magagawa yun. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang iyong sarili. Ano na kailangan mong gawin? Aminin mo na kailangan mo si Yesu Kristo. Manalangin ka ng tapat sa Kanya na ikaw ay Kanyang iligtas. Na ikaw ay Kanyang patawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan at iligtas ka niya sa kapahamakan. Pagtiwala ka lamang kay Yesu Kristo. At si Yesu Kristo ang siyang magdadala sa iyo sa Ama. Okay? Sana malinaw yung ating unang punto. Kaya ngayon pupunta tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawa? The solution. The solution, Christ
brings us to the Father. Si Yesu Kristo ang adala sa iyo, sa atin, sa Ama. Sabi ng ating key text, malinaw ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang siyang daan, katotohanan, at ang buhay. Si Kristo rito, hindi niya lang sinabi o basta inakita ang daan, kundi siya mismo ang daan. Siya mismo ang daan patungo sa langit. Kaya ang kaligtasan ay nasa persona. Are you with me? Ang kaligtasan ay nasa persona. Si Jesus Christ, siya yung pangalawang persona. Second person of the Trinity, kung tawagin. So, naniniwala tayo sa Trinidad or Trinity. Yun yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, God the Father, siya yung first person, and then yung God the Son, siya yung second person, and yung God the Holy Spirit, siya naman yung third person. So doon tayo sa second person, si Jesus Christ, doon sa Kanya natin matatamo ang kaligtasan. So kaya natin nasabi, salvation is in a person. A persona. So, kailangan natin tanggapin ang personang iyan bilang atin mismo. At matatabo natin ang kaligtasan. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Yan sabi ng John chapter 1 verse 12. At ang sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So siya ang daan. And then second, siya ang katotohanan. Hindi lang siya basta tagapagturo ng katotohanan. Siya mismo ang katotohanan. He is the embodiment of truth. Siya yung katotohanan mismo. Yesu Kristo. And then siya rin ang buhay. Sabi ko nga nung nakaraan, sabi nga natin nung intro, pinag-aralan natin yung I am the resurrection and the life. Yesu Kristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Na ang ibig sabihin nun sa atin, si Jesus mismo ang siyang source. Si Yesu Kristo mismo ay siyang pinagmulan ng buhay. Ito yung buhay kapag kamukha nito, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, dito tayo nakakain ng spiritual na pagkain kapag pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay buhay na nagbibigay buhay sa atin. Kasi ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng buhay at ng buhay na walang hanggan. Si Yesu Kristo ang siyang nagbibigay buhay para sa atin. Now, balik tayo sa katanungan kanina. Paano makakalapit ang tao sa Diyos? So I hope sa mga nabanggit na natin ay nakuha na natin yung kasagutan. Pero ito yung pinaka-climax ng ating pag-aaral. Listen to this. Paano makakalapit ang tao? Ito yung pinaka-sentido kumbaga ng pag-aaral natin. Ito'y dahil, ang sagot, ito'y dahil sa krus ni Yesu Kristo.
Kaya ang isang makasalanang gaya mo at gaya ko ay makakalapit sa Diyos. Makakalapit sa Ama. Kasi doon sa krus ng Kalbaryo, di ba doon sa krus ng Kalbaryo nabayubay si Jesus, natigis yung kanyang dugo doon. Ang ibig sabihin doon, si Kristo pinagbayaran niyang lahat ng ating mga kasalanan. Jesus paid it all. Pinayaran lahat ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18. Nice kung basahin natin ito at marinig. Sabi ng unang Pedro, kapitulo 3, talata 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Ganito ang sabi, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Listen, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit inuhay sa Espiritu. Napakaliwanag, no? Dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa kanyang pagsasakripisyo, alang-alang sa ating mga kasalanan, dahil sa pag-alay niya ng kanyang buhay para sa atin, nadala niya tayo sa Diyos, nadala niya tayo sa Ama. Ito yung pinaka-eksaktong kasagutan, pinakamaliwanag na ibig sabihin o pinakamaliwanag na itinuturo ng ating teksto na pinag-aaralan. In John chapter 14 verse 6, si Jesus mismo, si Kristo mismo ang magdadala sa atin sa Diyos. Kailangang sampalatayanan, wala nang. Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, isa lang ang hiling ko. Kaya gamitin natin ito bilang application sa ating pag-aaral. Bilang mga nakarinig na katotohanan, o bilang Kristiyano, bilang mayroong tamang relasyon kay Jesus. Ito sana yung gawin natin. Are you with me? Huwag sana tayong manahimik. Huwag tayong pananahimik. Huwag nating itago yung nag-iisang mensahe na magdadala sa tao sa Diyos. At ito yun. Huwag nating itago yung kaisa-isang mensahe na nagdala sa iyo sa Diyos. Sino yun? Ang Panginoon. Maaaring ganito meron tayong mga nakakasama o nakakasalambuha sa bawat araw. Pero lalapit sa iyo na nababagapang din siya. Nag-aalala. Maaaring siya'y broken, maaaring siya ay nalilito sa maraming bagay. Huwag sana tayo yung tao o yung isang Kristiyano na husgahan siya kagad. O mabilis tayong magbigay ng opinyon. Huwag ganun. Ang marapat na gawin natin, umupo ka sa tabi niya, pakinggan mo siya. Pakinggan natin. And then, kapag ka nagkaroon ng opportunity, nagbukas ang Diyos ng oportunidad para sa atin, dahan-dahan mo siyang ituro kay Kristo. Dahan-dahan mo siyang dalhin sa mabuting balita ng Diyos. Doon sa nag-iisang tunay na makapagdiligtas o makapagdadala sa Kanya sa Panginoon. Doon sa nag-iisang makapagbibigay sa Kanya ng tunay na kapahingahan.
sa kanya na magbibigay doon sa tao, sa kausap ko ng tunay na kapatawaran sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Doon, ituro mo siya doon sa tunay na magbibigay sa kanya ng malaking pag-asa. Yun ay si Jesus. Huwag mo lang siyang basta advisean. Mabigyan ng payo. Ibigay mo si Jesus. Ituro mo si Jesus. Kaya sa lahat ng narito ngayon, bakit hindi tayo maging intentional sa bawat araw? Bakit hindi natin gawin sa darating na linggong ito, maging intentional tayo? Ibig sabihin nun, sa bawat araw, meron kang misyon. Ang mission mo, ipag-pray mo yung isang tao, kahit isa lang muna. Okay? Pwede ba yun? Kahit isa lang muna, kahit yung katabi mo, maaaring siya. Kahit isang tao lang. Ipag-pray mo siya na lumago sa pananampalataya. Or kung meron kang kilala na wala pa kay Kristo, tapos gusto mo siyang makakilala sa Panginoon, siya yung ipag-pray. Pwede ba yun? Maaaring katrabaho mo, ka-eskwela mo, ka-spacean mo, sa kwentuhan mo sa bawat araw, mag-isip ka. Kahit isa lang muna. Dahil tayo ng mga nakakilala kay Kristo, meron tayong misyon. Ang maibahagi ang mabuting balita. Pag-pray mo at dahan-dahan mo siyang dalhin sa Panginoon. Ipag-pray mo, tapos ikaw mag-isip. Isipin mo paano mo siya ma-reach out. Pwede kami sa Facebook nito eh. I-chat ko nga. Kung ano man ang tawag mo sa kanya. Tinawag mo sa pangalan niya. I-message mo siya. Oh, hello, kumusta ka na? Yung iba, pagka nakita na nabasa yung message na, oh, kumusta ka? Mangungutang. Hindi dahil mangungutang ka. Kumustahin mo siya dahil concerned ka sa kanya. Pwedeng sabihin mo lang muna, uy, pwede ba kitang invite sa church? Pwede ba kitang sama pagdating ng Sunday? Punta tayo sa Denton Lugar. Mga ganun ba? Doon kasi mag-uumpisa yung ating mission eh. Invite kita sa church. Makinig ka muna. Samahan mo ko na marinig ang salita niya. Then, one step at a time, ipakita mo sa kanya kung paano nagiging sapat ang Diyos sa buhay mo. Maging mabuting patutuok natin sa kanya. Makikita niya doon yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Unti-unti. At makikilala niya kung sino ang nagkapagsikas. Maaaring gamitin nakasangkapan niyo ng Diyos sa atin. At ako naniniwala na yung mga nagdaang mga programa natin, yung feeding program, and also yung school supplies, dati kami lang. Pero salamat sa Diyos, kasama namin kayo. Maaaring ginamit niyo ng Panginoon para kayo ay madala din namin sa Panginoon. Makarinig kayo ng mabuting balita. Yes. At tayo rin, bilang nakarinig tugon sa mabuting balita ng Diyos, meron tayong mission. So, ang challenge ko sa inyo, kahit isa lang. Kahit isa lang. Hindi tayo G12 na kailangan 12. Stress yun. Sabi nung gusto. Kung anong kayo, magreklamo pa kayo sa akin. Isa lang muna. Okay? Kaya yung 2. So, maganda. Kung 3, mas marami. Mas okay.
Pero I challenge you kahit isa lang. Okay? So, dito ako magtatapos. Dapat. Bilang conclusion natin sa ating pag-aaral. Nasabi ni J.C. Ryle, nais ko siyang i-quote. Sabi niya, a true Christian is one who not only believes but speaks of Christ. Nakuha niyo yun. Ang isa daw na tunay na Kristiyano na hindi lang siya nanampalataya kay Jesus, kundi nagsasalita siya patungkol sa kanyang tagapagligtas. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Salamat po aming Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Ebanghelyo na aming natanggap. Salamat kay Jesucristo na siyang nagdala sa amin sa Diyos, sa iyo, aming Ama. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Nais ka namin pasalamatan at purihin sa lahat ng ito. Nawa, sa mga narinig namin, nawa ay tumimo sa aming mga kaisipan at maisapamuhay namin para sa iyong ikalulugon at kaluluwalhati ng iyong pangalan. Tuloy niyo po kaming samahan sa mga nalalabing oras o mga sandali maging magkakasama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ngayon ay